Yo! Tara na! Samahan niyo ako! Sa bawat lakbay, may bagong kwento. Welcome sa Picon Eston TV! Mula bundok hanggang sa dalampasigan, bawat Mga ka-estong! Tara! Biyahe tayo! Kumusta mga ka-estong? Welcome back muli dito sa Kong Estong TV. Sa vlog natin ngayon, hindi tayo masyadong lalayo dahil bibisitahin natin ang isang lugar na talagang malapit sa puso ko. Isang kainan na puno ng nostalgia, alaala, masasarap na pagkain at kwento ng maraming henerasyon. Ito ang Angeles Fried Chicken. Since 1968 pa nagsimula ang Angeles Fried Chicken at hanggang ngayon ay patuloy pa rin sila nagseserbisyo ng quality, affordable at higit sa lahat, masasarap na pagkain para sa mga Kapampangan at sa mga bisita mula sa iba't ibang lugar. At para sa akin, hindi lang ito basta restaurant, may personal na alaala ako sa lugar na ito dahil nung elementary pa lamang ako at araw-araw akong papasok sa Gueco Balibago Elementary School. Isa ito sa mga lugar na lagi kong nadadaanan. Grabe, talagang mapapalingon ka at mapapaisip ka kung saan kaya nanggagaling ang napakasarap na amoy na yun. At syempre, kapag naamoy mo ang fried chicken ng AFC, talagang nakakagutom. Kaya samahan niyo ako ngayon habang balikan natin ang nostalgia, tikman ang ilan sa mga kanilang mga pagkain, alamin ang kwento sa likod ng matagal ng negosyo na ito, makilala ang ilan sa mga taong patuloy na bumubuo sa Angeles Fried Chicken. Ang Angeles Fried Chicken, ayan. Tara, dito tayo sa legendary talaga. Pag pinag-usapan ng legendary, hindi mahuhuli dyan ang Angeles Fried Chicken. Dito sa street na to ako lumaki. Dito sa Right Street Diamond Subdivision. Since birth, dito ako lumaki. And then, araw-araw dinadaanan ko to. Kasi, dito sa Right Street, pag nilakad mo yan, dun kami. Dun sa dulo na yun. Kung nasaan yung wishing well, dun ang wishing well, katapat ng wishing well, yun yung bahay namin, yung karinderya namin dati, yung Rosas Karinderya. Legendary din yun. May tuturing sa mga nakakakilala kung anong Rosas Karinderya nun. So, tapos dun kami sa dulo na yan. Tapos katapat namin yung Dynasty Hotel noon. Tapos iba't iba na lang pangalan. And then dito sa kanto na yan, ayan, ito yung Marley Mansion. Ayan ang Marley Mansion. Talagang ito lang ang nag-iisang hotel lang sa Angeles na sinasabi natin pinaka 5-star na nun. So, sa pagdaan ng panahon, naluma na, may mga umuupa pa rin pero wala na yung Marley Mansion. So, ayun, pinakita ko nga, nandun yung ano, diba? Nandun yung wishing well. So from there maglalakad ako papunta dito sa kanto na to. Ayan. So pagdating mo to sa pinakadulo na yun, papunta na ng ano yan, papunta na ng daan papuntang Gueco Balibago Elementary School. Doon kasi ako nag-aral noon, elementary. So ayan yung memories. Hindi pwedeng hindi ko may sasama sa vlog ko tong Angeles Fried Chicken kasi pag dumadaan ako dito, lalong-lalo na dito sa kitchen, dito yung kitchen nila, talagang malalanghap ko talaga yung manok, yung fried chicken nila. So thankful ako naisama ko sa vlog itong Angeles Fried Chicken. So tara, pasok na tayo. Tapos nandun yung gate ng Diamond Subdivision, no? So sobrang memorable to sa akin. So tara, pasok tayo ngayon sa Angeles Fried Chicken na yan. Tara, order na tayo. Mga kaestong, isa pa sa pinaka nagustuhan ko rito ay ang ambience. Sobrang warm and cozy ng place. Alam nyo yung pakiramdam na kapag nakaupo ka, hindi mo kailangan magmadali. Pwede kang magkwentuhan, pwede kang kumain ng relax.
pwede kang mag-reminisce at pwede mo lang i-enjoy ang moment kasama ang pamilya o mga kaibigan. At para sa akin, iyon ang isa sa mga nakakamiss sa mga lugar na matagal mo nang kilala. Hindi mo lang namimiss ang pagkain, namimiss mo rin ang pakiramdam ng lugar. At kapag matagal ng bahagi ng isang komunidad ang isang restaurant, nagkakaroon talaga ito ng sariling karakter. Hindi mo siya may papaliwanag sa simpleng salita. Pero kapag naroon ka na, mararamdaman mo. At habang nakaupo ko rito, hindi ko maiwasang isipin kung ilang kwento na kaya ang nasaksihan ng lugar na ito simula pa noong 1968. Ilang pamilya na kaya ang nag-celebrate dito. Ilang magkakaibigan na kaya nagkwentuhan dito. Ilang estudyante ang dumaan at nangarap. Ilang dating customers ang ngayon ay bumabalik kasama naman ang kanilang mga anak. Napakaraming alaala ang maaaring nakapaloob sa isang lugar na tumagal ng ganito katagal. Ang kasalukuyang namamahala rito ay si Sir Peter Flores at isa itong family business at talagang may kakaibang pakiramdam kapag alam mong ang isang negosyo ay lumago hindi lamang bilang negosyo kundi bilang bahagi rin ng isang pamilya. Ilang taon, ilang dekada, maraming pagbabago pero patuloy pa rin inaalagaan ang pangalan at kalidad ng kanilang mga pagkain. At iyon ang isa sa mga bagay na gusto kong bigyang pugay sa mga local businesses na katulad nito. Dahil sa likod ng bawat restaurant, hindi lang pagkain ang meron. May mga taong nagtatrabaho, may mga pamilyang umaasa, may mga empleyadong matagal nang nagbibigay ng kanilang serbisyo, at may mga customers na patuloy na bumabalik dahil naging bahagi na ito ng kanilang buhay. Kaya talagang napakahalaga na patuloy natin suportahan ang ating mga local businesses. Dahil sa bawat pagkain na in-order natin, nakakatulong tayo hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa mga taong bumubuo nito. Isang nostalgic moments na naman yung ating may experience dito. Nandito ako ngayon sa pinakamatandang Angeles Fried Chicken. So, hindi na natin patatagalin. O-order na ako mga idol. Ano? So, nakausap ko yung mga staffs dito. Ang babait nila, approachable sila. So, in-interview natin sila ng konti. And then, natutuwa akong marinig na grabe yung iba, ang tatagal na nila. Sir Baligay, mo siya, snack 2-piece. And then, meron ano, buko pandan, isa, yung cup lang. And then, ito, 4 pieces nito. 4 pieces. 4 pieces. Empanada, classic chicken empanada nila. Yun lang sir. Okay. Ayun guys, ayun mga ka-estong, umorder tayo ngayon ng classic empanada nila. And then, yung snack, fried chicken, syempre, kailangan nating balikan yung nakakamiss na lasa ng Angeles Fried Chicken. Yung huling punta ko dito is kami nila Ella at saka ni Mami Laida, no? Punta kami dito, kumain kami dito. Graduation ni ano yun? Parang graduation ni Thea, no? So, kumain kami dito. And then, ano pa yung in-order ko na isa? Umorder din ako ng buko pandan. So, nakaka-excite. Gusto ko na matikman. Nakaka-miss. Pila na kang banwa kayo na, sir? 8 years? Nalagyan mo, sir? Albert. Thank you. Kitang nabi ako sa Wow. Sir Sagani. Ay, sir, sa gani. Kitang waiter? Kitang waiter. Ayan. Ikaw, sir, ilang taon ka na dito? 7 years. Ano pangalan mo, sir? Gani po, isa Gani. Isa gani. Yes. Sir, maluwat na? Opo, naman niya. Hello, sir. Kasabay. Nalagyan mo, sir. Jong? Pila na kayo skin, sir? Wow. 20 years. Na. Thank you na, sir. Ika, sir. Kaya nagaran magaw po. Nanong work mo kayo na, sir? Driver. Pila na years? 15 years. Nalagyan mo, sir? Pero, sir. Thank you. Thank you na, sir. Nice meeting you. Ano? Rodel. Ilang years ka na dito? Anong ginagawa mo dito sa Angeles Fried Chicken? Tusinero ka? Okay. Siya paling nagluluto ng fried chicken natin mga idol. Ayan.
Sir, ano pangalan mo? Jan Hardy pa. Jan? Hardy. Harley. Ilang taong ka na dito? Ay, ano? 18 years old, and then ilang taong ka na nag-work dito? 2 months. Okay. Ano yung designation mo dito sa Angeles Fried Chicken? Kusinero. Thank you, Ilang taong ka na dito, sir? 2 years na po. Anong pangalan mo? Jobert. And then, ano yung designation mo dito sa Angeles Fried Chicken? Utility. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, ano pangalan mo? Jacob. Ano? Jaycon Manalo. Ilang taong ka na dito sa Angeles Fried Chicken? 6 years ka na rin. So, ano yung designation mo? Ano yung work mo dito sa Angeles Fried Chicken? Ano? Delivery personnel. Thank you so much, Sarah. Sir, ilang taong ka na dito sa Angeles Fried Chicken? 1997 po. 1997, sir. Grabe, no? Nag-start yung Angeles Fried Chicken. Anong year po? Pagkakalang po 1968 po. Ano po yung pinakaunang designation nyo dito sa Angeles Fried Chicken? Dating bartender po. Tapos waiter. Waiter. And yung pong may-ari nitong Angeles Fried Chicken, sino po yung nag-start dito sa negosyo? Yung naabutan ko pa si Corazon Taos. And then ngayon, sir, currently, sino po yung nagmamanage? Bali yung yung kapatid niya na po, si Peter po. Thank you so much, sir, sa, sa interview. Salamat po. Yes, sir. At isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa pagbisita ko dito, mga kaestong, ay ang pagkakataon na makausap ang ilan sa kanilang mga staffs. Mga kaestong, napansin ko talaga habang nakikipag-usap ako sa kanila kung gaano sila ka-accommodating. Napakabait ng bawat isa at hindi mo mararamdaman na parang customer ka lang na dumaan, kumain at umalis. Mayroong warmth sa pakikitungo nila, may respeto, may ngiti at syempre talagang maasikaso. Sa panahon ngayon, hindi lamang pagkain ang dahilan kung bakit bumabalik ang isang customer sa isang restaurant. Napakahalaga rin ng customer experience. Pwede kasing masarap ang pagkain, pero kung hindi maganda ang pakikitungo sa customer, minsan nagdadalawang isip ka nang bumalik. Pero kapag pinagsama ang masarap na pagkain, magandang ambience at mababait na staffs, ibang experience talaga. At dito sa Angeles Fried Chicken, masasabi kong isa yun sa mga nagustuhan ko. Kaya sa lahat ng mga staff na nakausap ko at sa lahat ng bumubuo ng AFC, maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap. Mga kaestong, yung signature iced tea ng Angeles Fried Chicken, eto na. At mga kaestong, may gusto rin akong pasalamatan dahil sa pagbisita natin dito, nabigyan pa tayo ng complimentary signature iced tea. Kaya solid thank you so much. Napakasarap talaga ng pakiramdam kapag may mga simpleng gestures of appreciation. Kaya maraming salamat sa AFC. Thank you. Thank you sa mga staff ng Angeles Fried Chicken. Napaka-accommodating nila. At syempre mga kaestong, hindi magiging kumpletong vlog natin kung hindi natin titikman ang kanilang mga pagkain. At dahil nandito tayo ngayon sa Angeles Fried Chicken, syempre kailangan natin tikman ang isa sa kanilang mga pamosong pagkain. Ang in-order ko ay ang kanilang famous AFC Chicken Meal Snack 2-piece. At syempre meron tayong savory empanada. At meron din tayong buko pandan. Grabe, mukhang masarap talaga. Kaya tara mga kaestong, kainan na! sarap. Ang lambot, tasty, quality.
Kaya nagtatagal, Angeles Fried Chicken talaga. Number 1 yan. Mga kaestong, minsan talaga, hindi natin napapansin habang lumilipas ang panahon kung gaano kahalaga ang mga simpleng lugar sa ating buhay. Nung bata ako, ordinaryo lang siguro sa akin na madaanan ng Angeles Fried Chicken. Araw-araw, nandyan lang. Hindi ko siguro iniisip noon na darating ang panahon na babalikan ko ito at gagawin ko ng vlog. Pero ganito pala ang buhay. Habang tumatanda tayo, mas lalo nating na-appreciate ang mga simpleng bagay. Ang mga lugar na dati simpleng nadaanan lamang natin, nagiging alaala. Ang sarap ng gravy nila. Yun na yun pa din. Mga kaestong, sa kabuuan ng experience ko rito sa Angeles Fried Chicken, masasabi kong talagang nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako sa ambience, nag-enjoy ako sa foods, at higit sa lahat, nag-enjoy ako sa pakikitungo ng mga mabubuti at accommodating nilang mga empleyado. Para sa akin, hindi lang ito simpleng food vlog, isa rin itong paglalakbay, pabalik sa aking nakaraan. At mga kaestong, kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag ninyong kalimutang i-like, i-comment at i-subscribe ang Kong Estong TV. Malaking bagay po ang inyong suporta sa isang maliit na content creator na tulad ko. At kung may sarili kayong memories tungkol sa Angeles Fried Chicken, i-comment nyo naman sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod nating travel adventures. God bless everyone! Klasin, mga alaalang walang kapantay. Yo, hoy, on Estong TV, tara na at bumiyahe. Adventure with lifestyle, sama-sama tayo lagi. Food trip at travel sa'yo'y walang kapalit. History at kultura ating sisilip. On Estong TV, para sa lahat ng tao. Bawat vlog ay iinspirasyon sa puso mo. Sa kalsada man o sa malayong bayan, bagong karanasan ang ating mapapanood dyan. Tawas